Uso ngayon ang pagpapakonvert ng ordinaryong bisikleta para maging e-bike. Magkano naman kaya yan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Bike ira ng iba dahil ang mahal ng gas. Eco-friendly na, nakakagalaw ka pa para sa iyong kalusugan. Pero kung pagod na pumadyak, pwede naman daw yung gawing electric. Si Jim na nagko-convert ng bike to e-bike, dumadami ng araw ang customer. Mula na magsimula ang mega oil price hike. Laking tipid daw kasi kaysa magpagasolina ng motor o kotse. Hindi pa abot ng mga 15 pesos sir, sa isang full charge. So, kaya mo tumakbo ng mga 40 to 50 kilometer. Kung within Metro Manila mo lang gagamitin yun at papasok ka lang sa trabaho araw-araw, laking tipid po yun talaga. Kada full charge sa e-bike, kaya raw tumagal ng 7 oras. Kaya hindi lang commuters ang naiengganyo sa e-bike, pati mga delivery rider. Instead na magpapahinga sila, napaparami sila ng delivery lang. So, kumikita sila ng mas malaki compare doon sa nagbabike lang sila talaga. Kahit hindi na brand new ang bisikleta, pwede pa rin ito i-convert. Basta nasa maayos na kondisyon. Sa halagang nasa 21,000 pesos, mas abot kaya ito kumpara sa pagbili ng bagong e-bike o motor. Hindi po factor doon kung luma o bago. So basta sa amin mountain bike, kapag mag-fit siya doon, pwede siya doon. Magkasa talagang bumiyahe ngayon dahil sa mahal na langis. Kaya ang e-bike, naging alternatibo na talaga para sa mga nagtitipid. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang pag-upgrade ng electric bikes kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, simula na nga magsimula itong krisis, no? Sa pagtaas ng presyo ng langis, gaano na karami ang nagpa-convert ng kanilang mga bisikleta para maging e-bike dito kay na Jim? Actually, Paps, sobrang dami daw, talagang sold out yung kanilang mga conversion kit, no? Oo. Kasi per day daw, Paps, Kahit 21,000 ang halaga, nauubos. tama ka dyan, Paps. Kasi ang trade-off naman doon ng 21,000 is yung 15 pesos na charging, no, na konsumo sa kuryente, no, Paps. Kasi before daw, Paps, ngayon, nasa 3 to 4 per by conversion yung nagagawa nila sa isang araw, no. So talagang nakita raw talaga nila nung nag-spike yung presyo ng oil, yung mga dati daw na nakatambay lang sa bahay yung mga bisikleta, ni-repurpose naman daw at ginawa nga electric, Paps. Tapos yung kanilang mga sasakyan hindi mo na ginamit. Tama Ganun ka. ba? Oo. Tama ka dyan, Paps, kasi medyo mahal nga talaga yung presyo ng... Ba't hindi na lang nag-pedal power? Nakakapagod. Actually, ito, Paps, itong e-bike, yung conversion na to, Oo. may dalawa siyang option. Okay. No? So, isang full e-bike Oo. na hindi mo na kailangan mag-pedal, tapos pwede ka rin naman mag-pedal assist. Ayun, No? So, oo. pag nag-pedal assist ka, Paps, mas tumatagal yung battery life. Oo. No? May exercise pa rin yan. Meron pa rin, Paps. Ang tulong lang Oo. ng pedal assist, parang matulungan lang na hindi ka mahirapan mag-pedal, Paps. Okay, Ivan, 21,000 pesos kamo ang pagpapa-upgrade, no? Yan na ba yung pinakamababa? Pinaka-discounted na ba yan? Actually, Oo. Paps, yan yung pinaka lowest price, Oo, no, nung conversion nung mountain bikes, no. Yung trade-off naman kasi daw nun, Paps, kung bibili ka ng bago na e-bike, mas mapapamahal Magkano ka. presyo nun, no? So, ayun, Paps. So, ito naman daw, Paps, kahit papano, mas mura siya, mas affordable, pero matutulungan ka nga nito mag-ehersisyo, plus magkaroon ka nga ng dalawang option na hindi ka masyado mapagod, Oo. no. Saka yung mga nakatambak lang sa bahay, nagagamit muli, Paps. Nabibigyan ng pangalawang buhay yung Okay. mga bisikleta. Ivan, kung ikukumpara yung presyo niyan sa upgrade sa bagong bike, no? Malaki ang diferensya. Nabanggit mo nga, no? Pero gaano naman ang maintenance ito? Baka naman napakahirap i-charge o napakahaba ng charging time. Paano ba ang sistema niya? Actually, Paps, yung charging na itong mga converted na bikes na to, isasaksak mo lang siya sa normal na outlet. Okay. So, i-charge mo lang siya for, I believe, 6 to 7 hours. Okay. So, mahaba Okay na. lang din. Oo. Pero, pag nasaksak mo naman yan, may kita naman na iilaw, tatapos. Kung ilang oras mo pwedeng gamitin. Tama ka dyan, Paps. No? So, usually kasi, nakadepende daw yan dun sa weight at kung gaano kadalas gamitin yung mga assist nung e-bike, kung doon sa lifespan, kung gaano kahaba yung battery life, no. Pero in terms of battery naman daw, Paps, kayang tumagal daw yung regular battery na for 3 years. 3 years. 3 Bago years. palitan ulit ng Bago bago. palitan ng bago. Pero may warranties naman daw, Paps. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.